So, yan. Ito ang ating monorim. Can't wait to install. Hello! Babay ka naman tayo. Pero this time, hindi siya totally about scooter lang. May connection pa rin dito pero accessory na siya. Isa sa mga problema ng mga owners natin itong Xiaomi M365 ay yung kawalan niya ng suspension. So, pag nagra-rides, medyo matagtag talaga pag malubak yung daan. So, ngayon, isa to sa mga medyo nagpapataas ng hili ng mga misis ng mga scooter owners dahil medyo pricey siya. Pero kung iisipin mo naman, hindi siya hindi siya pang forma lang. Kailangan talaga siya kasi matagtag talaga ang scooter pag walang suspension. Tulad dito, mga Xiaomi scooters wala talagang suspension yan. So kailangan nila ng suspension. So anong tinutukoy ko? Ito ay ang monorim. Yan. Ito ang monorim suspension. Yan. Ito siya. Pag dineliver sa'yo, nakakahon ng ganito. Itong box na ito. So unbox na natin. Tingnan natin kung ano nasa loob. Yuko lang natin yung camera para makita nyo yung laman nitong box. Bubuksan na natin ang mahiwagang monorim suspension para sa ating scooter. Pagbukas, meron siyang styro. Meron siyang fender assembly suspension kit nakalagay. So, nakalagay dito yung mga parts kung paano mo yata siya assembling. Ayun. Ito yung monorim. Focus mo ba yan? Hindi kaya. Ayan. Basta kita naman. Ayan. Ito yung fender. Diyan may kakabit sa ilalim. So, magiging ganito ang itsura niya pag nakabit na siya. Meron siyang screw, tapos silicone washer, tapos suspension kit. Ayan, nakalagay dito. Included din dyan ay mounting manual. Yun na yata yun. Libreng reflectorized sticker. Meron din siyang kasamang tools. Ano tong mga tools na to? Liabe number 16 at number 18. Tapos Allen wrench. Ayan, sa mga to. Alam ko itong pinakamalaki para dito sa para dito siya. Yan, pumasok nga siya. Mukhang ito nga yun. Dito sa side. Mukhang ito rin sa side. Hindi ko lang alam kung para saan itong maliliit. Siguro dito sa may part na dito siguro. Mati-check ko yan pag in-install ko na. Abangan nyo rin yung installation. Siguro idudugtong ko na dito sa video to. So, tabi muna natin to. Extra spring. Sa pagkakaalam ko, itong spring na to ay para dito sa loob. Labas natin. So, meron din pala siyang isang screw. Ayan, ito ang itsura niya. May thread yung dulo.
Tapos ito, Allen wrench magkabilaan. And included din to. So, kung wala nang laman, tabi na natin to. Oops, meron pa pala. So, hindi ko alam kung spare siya na Allen wrench. Ito, 2 piraso nito. Tapos isa nito. Hindi ko pa alam kung para saan to eh. Malalaman natin pag nag-install na tayo. Yung nasa loob nito ay kulay dilaw. Para siya sa mga may timbang na hanggang 70 kilos. Ito, napipihit ito eh. Ayan. Pag pinihit mo siya, mas mo na binuksan. Ayan. Ito siya. Iangat natin itong puting plastic. Basta meron siyang spring sa loob na napapalitan. Sararang muna natin sa loob. Balik natin yung plastic. Yan. Tapos sararang natin. Hindi madaming ikot lang para safe. Sa harapan na yung logo niya. Yung kulay dilaw dito sa loob, yung naka-install na dito, para sa mga may timbang na 70 kilos below. So, kasi pag masyadong matigas yung nakalagay, kunwari, ang naka-install ay itong kulay blue, tapos magaan ka lang naman, hindi siya maglalaro, hindi mo masyado mararamdaman yung pag-absorb niya ng lubak. Wala masyadong laro yung suspension kasi matigas nga yung spring na ginamit mo. So siguro sa akin nasa 70 kilos ako, so pwede na siguro tong kulay dilaw na nasa loob yung spring. Siguro kung tumaba-taba ako at bumigat ako, papalitan ko nito. Yan. So itong blue na to para sa mga may timbang 70 pataas, papalitan mo yung loob para makaya niya yung timbang mo pag dumaan ka sa lubak. Yan, hindi mabubugbog yung spring na malambot dito. Yung kulay dilaw, mas malambot kasi yung kulay dilaw kaysa dito sa blue. So sa akin okay na to, kulay dilaw yung nasa loob niya. Ayan. Sa texture nitong monorim mismo, makapal itong bakal. Ayan. Hindi tulad ng mga cheap na nabibili sa Shopee or Lazada na 3K lang yata or 2K. May mabibili ka pero isipin mo gagamit ka ng ganong copy lang yata. Manipis yung ganito tapos hindi ka sure sa parts. Baka habang tumatakbo ka biglang makalas, disgrasya pa abutin mo. So ito, nabili ko naman siya sa Lazada, sa Speedway. Bago ko siya binili, kumbaga nag-imbestiga muna ako. Parang tinignan ko muna yung mga reviews dito sa Speedway, dun sa seller. Base naman sa mga nabasa ko, legit siya. Maraming nag-comment na hindi naman sila naloko dun sa Speedway store na pinagkuhanan nila nito. Medyo maghihintay ka nga lang, medyo may katagalan. Yung iba inabot ng 18 days bago dumating yung order nila. So medyo kinakabahan sila, baka na-scam sila or ano. Ito, nung in-order ko siya, inabot ako ng 2 weeks. So mga 14 days lang yun, or hindi ko matandaan kung 14 days or less. Pero kung magtsatsaga ka talaga maghintay,
pwedeng sa Lazada ka na rin bumili kasi mas mura. Maghihintay ka lang talaga. So, yan. Ito ang ating monorim. Can't wait to install. Yan. At ang misis nakataas ang kilay.
So na-mount na natin ang ating monorim. Ayan. So itong bearing na to, merong kasama ditong monorim pag binili nyo. Pero choice nyo pa rin kung gagamitin nyo siya, itong set na to, kung gagamitin nyo siya or i-maintain nyo yung nakalagay na stock. Sa akin ang ginamit ko yung bearing pa rin niya yung nakalagay dito, hindi ko na pinalitan. So unang babaklasin dito sa ibabaw. Ayan, ito unang babaklasin ito, tapos itong dalawa dito sa side. Ayan, yung pinakamalaking Allen wrench ang gagamitin dyan, yung dalawa. Tapos huhugutin itong pinakaleeg nya, tatanggalin. Tapos yun, yung sa fork na tatanggalin natin, ito. So totoo nga yung balita na matigas talaga yung nut nito. Tinanggal ko muna itong plastic na cover nitong fork para magkaroon ako ng leverage dito sa nut. Para ang ginamit ko itong adjustable wrench. Yan, kasi pag nakalagay itong plastic cover dito sa fork, yan, ito kasi nakapatong siya sa ibabaw. So pag nakakabit pa siya, yung naka-exposed na nut dito ay halos kalahati lang. So pag ginamitan mo siya ng wrench, konti lang yung kinakapitan niya, kaya may tendency talaga mag loose thread. Yan, kita mo yung kapal ng plastic na yan. Yan yung tinatakpan niya sa nut. So mas advisable na tanggalin muna itong plastic cover na ito. Tapos ang gawin yung position ng fork ay ihiga nyo dito nakaharap sa inyo. Tapos yung nut dito. Tapos saka nyo pupukpukin ng martilyo itong wrench pa ganito, para yung ikot nitong wrench pa onward sa inyo, sasalubong itong fork, itong sahig na yung kokontra ng fork. So aalalayan mo lang itong wrench, saka mo pupukpukin. So kasi sobrang tigas talaga niya. So yun ang pinakamalaking naging problema dito. Tapos yung goma dito, hindi ko alam kung kita sa video. Ayan, itong goma na to, yan, ito yung bilog kanina na parang foam, para dyan pala yan. Kasi pag wala yan, hindi, pag kinabit mo tong fender, yung screw niya ay sobra, mahaba masyado yung screw tatama siya dito, dyan. So pag sinagad mo ng screw, tatama siya dyan, hindi mo siya may lalak, maluwag ito. So yun pala yung purpose ng foam na yan. Ito, tong foam na to, meron din siyang adhesive. Yan, ito yung nakafocus na foam na yan. Ito, malambot na yan. Bali dyan nakakapit yung fender na may screw din, saka dito. So yun. Tapos dito naman sa leeg, ito yung mahabang screw kanina yung pinakita ko sa unboxing. Medyo madugo din paglagay nito, kasi parang ito, hindi ko alam kung tama ginawa kung pinupush to habang ipinapasok ito, pero nag-work naman siya kasi para pumantay ito. Kasi may butas din yung fork doon, lulusutan nito. Ayan. Tapos itong parang makapal na washer, dito siya sa loob. Inisip ko rin kanina kung para saan siya, kung dito ba sa labas or dito.
Kasi pag wala ito, itong arm na to sasayad dyan. So pag naglaro siya, magtatama dito. So dun pala dapat yan, ito kabilaan. So yun, habang pinapasok mo siya, bali uunahin mo dito yung washer na makapal, tapos ipasok mo na rin siya dito. Saka mo i-align dun sa butas ng fork dito sa loob. Makikita nyo may butas dun. So habang tinutulak nyo ito padiin, itong spring nito ay bababa. So maipapantay nyo siya para mahanap nyo yung butas patagos doon dito sa kabila. Tapos ito parang screw din niya sa kabila para mailak mo. Yun. So yun lang yung pinaka main na mahirap na trabaho, yung pagtanggal ng nut na napakatigas. Malulus thread talaga yung nut mo pag hindi mo nagawa ng tama. Tapos yung pag-align nito, kasi medyo mahirap ilusot yung nut, kailangan mong diinan ito. Yan. Tapos pag naipasok mo na siya, bali tatandaan mo pala yung dito sa leeg. Dito may bearing. So yung bearing nito parang nakapadapa. So yung flat na surface niya nasa baba. So yung dito naman sa kabila, baliktad naman. Yung flat na surface ng bearing nasa ibabaw. Tapos yung mga fittings na tinanggal nyo dito, tatandaan nyo rin yung posisyon niya kung paano nyo tinanggal para ganoon nyo rin ibabalik. Ayan. So yun muna ang uunahin, yung bearing din dito, tapos yung mga fittings na tinanggal nyo kanina, saka nyo ilalagay ito yung plastic yung cover, tapos saka itong part ng monorim. Ayan, ito medyo maluwag pa pala ito, hindi ko pa naigpitan. So yun, part ng monorim ito na hindi ko pa nahigpitan. Ayan. Huwag nyo rin kakalimutan tulad ko. So buti na lang nag-review ako. Yan, hihigpitan ko pa yun mamaya. So yun. Makikita nyo sa ginawa kong testing kanina, inapak-apakan ko siya. Naramdaman ko yung laro nung shock. Saktong-sakto lang. Mukhang hindi ko talaga kailangan yung kulay blue na spare para sa mabigat. So, yun. Sa installation, yan na yun. Medyo madali lang siya kung sa unang gawa mo ay medyo nahirapan ka. Pag gumawa ka na ulit, madali na lang kasi alam mo na yung gagawin mo. Simple lang siya kung tutuusin. Medyo nahirapan lang ako dahil beginner, tapos matigas itong nut. Ito talaga ang pinakamatigas, yung nut natin, number 18. Kung meron kayong socket wrench, pwedeng yun ang gamitin nyo dito kasi sobrang tigas niya talaga. Tapos dito hindi nyo magagamit yung socket wrench kasi meron kable. Liabe lang talaga magagamit nyo dyan. So yun, ito ginamit ko. Ayan. So magte-test drive ako gamit itong bagong install na monorim. Tapos magre-review tayo kung masaya nga ba yung performance niya tulad ng sabi ng iba. Hello. Ayan, so yan muna.
nakapag-test drive na nga tayo nang nakakabit ang ating monorim sa ating Xiaomi scooter. Kung mapapanood nyo sa video, less na yung vibration pag napapadaan tayo sa mga lubak. So masasabi kong sulit nga siya. Sa price niya medyo may kamahalan siya, pero sulit na rin ng pera mo pag binili mo to, kasi malaking difference talaga pag meron siyang suspension. Hindi masyadong alog ang utak mo, sabi nga nila. Ang disadvantage niya lang ay medyo bibigat talaga yung scooter mo, kasi medyo may kabigatan nga itong monorim suspension na ito. Tapos napansin ko rin parang mas naging okay yung hatak ng scooter. Sa mga nag-iisip magpakabit na monorim, masasabi kong sulit siya. So sana nakatulong itong video ito sa inyo, lalong lalo na yung installation, kasi sa totoo lang masarap sa pakiramdam yung ikaw mismo yung magkakabit. At para ma-notify kayo pag meron kaming mga bagong video na in-upload, paki-like and subscribe na lang. Salamat ulit, at ride safe po tayo lagi.